Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad. Kailan po dumating ang kaligtasan sa tao? Sa sanlibutan, kailan po dumating ang kaligtasan sa tao? Mula lang, tapos na ba? Tuloy. Opo. Mula nang ibigay ng Diyos, siyempre. Pag hindi ibibigay ng Diyos yan, hindi mapupunta sa sanlibutan ang kaligtasan. Ano? At yan, hindi lang sa bagong tipan, hanggang sa lumang tipan, naririyan na rin po yan. Para sa lahat ng tao po kasi yan eh. Hindi lang sa isang lugar o nasyon. Sundan ko yung katwiran mo, Brother Camacho, para maunawaan ng maraming tao, no? Ibig sabihin, hindi pa dumarating si Yahushua, may kaligtasan na? Opo! Yes. Meron na. Hindi pa siya nagkakataong tao, may kaligtasan ng ino-offer sa bayan ng Diyos. Kaya nga pinili ang bayang Israeli. Inilagay siya sa gitna ng mga bansa para maging patotoo sa lahat ng tao. At ang sino mang sasampalataya sa kinikilala nilang Diyos, magiging kanyang bayan. Magkakaroon ng buhay na wala hanggang yun. May naligtas po ba? May naligtas po ba bago sa kamatayan ni Yahushua? May tao bang naligtas bago pa sa kamatayan ni Yahushua? Meron o wala? Marami. Si Moises. Hindi naman inabutan ng pagkakataong tao ng ating Panginoon eh. Pero ligtas yun. Si Elias. Marami. Si Enoch. Napakarami sa Biblia. Si David. Kaya ang kaligtasan hindi lang sa New Testament. Yan ay hanggang sa lumang tipan ino-offer na kaligtasan. I'm not. Okay. Hindi na po to. Yan po nagtatapos ang rebuttal cross-examination ng negative sa affirmative. Okay, ito na ang second. Ito na yung rebuttal ng negative. Brother Mark Umbao ng Born Again Oneness. Okay, if you're ready, your timer starts now. Pag-aralan niyo yung scripture, Brother Camacho. Sa Old Testament po tayo, sa Old Testament, ito, balikan ko muna bago ko ipaliwanag pala yan. Si Elijah, si Enoch, si Moises, at lahat ng nabanggit na naligtas, may pinaglagyan pa yan, Brother Camacho. May pinaglagyan yan. Hindi agad yan ligtas. Naganap ang kanilang kaligtasan nung nangaral pa si Yahushua sa bilangguan ng mga patay. Kaya yung tinuturo nito ni Brother Camacho, malaking kasinungalingan yun. Okay? Ang kaganapan ng ating kaligtasan ay pananampalataya kay Yahushua, walang ibang kaligtasan. Kaya bumaba pa si Yahushua sa kulungan sa bilangguan ng mga patay para ipangaral niya ang ebanghelyo. Para saan yung ebanghelyo na yun? Bakit kaya ipangaral? Diba? Di lahat, pagkatapos nila nakatanggap ng ebanghelyo, anong ginawa? Lahat yun, binitbit sa kalangitan. Walang ligtas pa doon. Okay? Wala pang ligtas doon. Maling katuruan yun na may naligtas na. Maling yun. So, kapatid Fernando, ito na ang huling cross-examination. Are you ready? Yes. If you're ready, your timer starts now. Unang tanong, si Moises ba sumampalataya kay Jesus? Yes or no? Hindi po. Kaya nga siya kaya siya pinuntahan pa sa bilangguan para ipangaral ang ebanghelyo, makilala niya si Yahushua. Hindi niya pa kilala si Yahushua, bilang Yahushua, kilala niya yung Ama. Oo, kilala niya yung Ama. Ayun, tanong. Bago namatay ang ating Panginoong Jesucristo, nagpakita si Jesus sa mga alagad, kasama na si Moises at saka si Elijah. Tanong, nung bang kasama ng ating Panginoon si Moises at saka si Elijah, hindi ba nila kilala ang Panginoon? Hindi ba kilala ni Moises at Elijah yung kasama nila na yun ang Panginoong Hesus? Okay. Kilala. Okay, nakilala nila nung namatay siya.
Pagkamatay mo pala, makikilala mo na. Ang sinasabi ko, katuparan nung kamatayan ni Yahushua. Kaya nga binabaan pa sila kasi ipapangaral yung pagtubos ng kasalanan. Ang ebanghelyo, pagtubos ng kasalanan, Brother Camacho, katubusan ng kasalanan. Biyaya. Okay. Kasi sabi mo kanina, nung hindi bumaba ang Panginoon doon, nakilala lang siya ni Moises nung bumaba siya doon sa kalaliman. Sabi niyo yung kanina yung pagbaba niya na yon, hindi ba't panahon yung nung siya naipako na sa krus? Nung hindi pa siya naipapako sa krus, nagpakita siya, tatlo sila, Panginoon Jesucristo, Elijah, tsaka si Moises. Sabi mo ngayon, magkakilala na pala sila. Tanong, alin ba talaga ang titindigan po ninyo? Magkakilala na sila bago pa bumaba ang Panginoon doon sa kalaliman o hindi pa sila magkakilala? Pagkamatay pa lang nila Moises, Elijah, makikilala mo na ang Diyos, si Yahushua. Pero ang tinutukoy kong hindi niya nakilala pa lang yung ebanghelyo, kaya pinangaral yon sa bilangguan Oo, kailangan pang sumampalataya ka doon sa ebanghelyo. Next question. Okay. Next question. Okay, next question. Si Elijah ba? Kilala ba niya ang ating Panginoon Jesucristo? Yes or no? Nakilala niya yan nung namatay siya. Okay, tanong. Saan mo nabasa sa Biblia na si Elijah namatay? Saang talata na namatay si Elijah? Oo. Automatic yun, Brother Camacho. Kung ikaw naniniwala ka sa assumption ng body, kung naniniwala ka dyan, Brother Camacho, wala akong magagawa sa'yo. Next question. Okay. Ayon sa ikalawang hari 2:11, si Elijah ba namatay o hindi? Ang sabi dyan, hindi namatay. Next question. Nung bang iniakyat si Elijah sa langit, kasama ang katawan o hindi kasama ang katawan? Hindi ako naniniwalang kasama. Oo. Time. Papaguhin yan sa lapap. Sayang. Time. Okay. Diyan po nang tatapos ating round 2 ng ating debate, mga kapatid. At ngayon po ay dadako tayo sa ating conclusion. Biblically speaking, mga kapatid, ang nauuna ang nahuhuli at ang nahuhuli ay siyang nauuna. Kaya naman po, base sa ating rules na napakasunduan, ang format, ang negative po ang mauuna at ang affirmative po ang mahuhuling magko-conclusion. So bibigyan ko po ng 5 minuto si Brother Mark Umbao ng Born Again Oneness para mag-conclude. May mga kinalugdan ng Diyos, na caught up, pero hindi pa ganap ang kaligtasan na yon. Sige na po, pagkakataon nyo na po. Kung pipilipitin nyo na po. Time. Okay. So, Brother Fernando B. Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist, it's your time to shine. 5 minutes, conclusion. Timer start now. Okay, natatawa ko kay Pastor Ombo. Pag ako na magsasalita kinakabahan na ninenervyos Mga kaibigan, napapansin natin yung mga presentation ni Pastor Mark Ombao, puro palacy, puro kwento. Ngayon, si Elijah raw namatay. Hinanapan natin ng talatay, wala namang naibigay na si Elijah namatay. Si Elijah hindi po namatay. Dinala po yan sa langit kasama katawan. Kaya ang laki ng pagkakamali rito ng ating negative side. Ayan ikalawang hari 2:11. Patuloy silang nag-usap habang naglalakad. Walang ano-ano'y. Pumagit na sa kanilang isang karwaheng apoy. Nahila ang kabayong apoy. Nagkahiwalay sila. At si Elias, inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Inakyat siya. Hindi naman iniwan ang katawan. Kaya nga, nung magpakita ang ating Panginoon Jesucristo, kasama si Elias at si Moises, kasama doon yung katawan ni Elias. Nakita niyo, mga kapatid? Hindi naman namatay si Elias Nako. Tapos sasabihin tayo na ang kulang sa pag-aaral. Mali. Ngayon, eto, isinisingit niya, gusto niyang idikdik
ang kaligtasan sa New Testament lang. Oh, mali. Ay nasabi ng talata Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sakop ang Old Testament. Oh? Ay, time. Time na, Bro Fernan. Papigil ka naman. Okay. So, yan, mga kapatid. Tayo'y nagtatapos sa ating debate ngayong gabi. Pero bago yan, Fernando, ng Seventh-day Adventist Church, 1 minute para sa pagpapasalamat. Yes, unang-una, pinasasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ngayong gabi na naig na naman ang katotohanan at namayagpag na naman ang tunay na aral. Ngayong gabi ay muli ipinagkakatiwala ko kayo sa mapagmahal at makapangyarihang palad ng atin pong Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva Adventista del Séptimo Día! Viva el Señor! Chokbok Hamnida! Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila